Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan, kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay. Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa Pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. To show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Because your heart was broken, because you saw the needs, because you gave so freely, because of Calvary. You alone, Lord, we want to know
just live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your Magampo ta, dalaygo na mga Diyos, silimbahon ikaw, niningatak na kami nagapasalamat kanimo, ning mataw makahigayunan, nga diin kami usab, makapaminaw na usab sa mga bulawanon, nga mga pulong nga among pagatunan. Ginoo, ning kagabiyon kami pangaliya kanimo, tungod og alang sa among speaker, nga din ikaw maghatag kaniyag langit nung kahibalo, kaalam, nga din siya makapasabot, makapahat sa imong mga pulong ngadto sa mga nagtanaw sa mga naminaw sa tibuok naong sayuta. Nagapangaliw po kami sa balang espiritu nga din magapuyo sa matag usa kanamo, magahikap sa mga kasing-kasing, magagiya nga din ang matag pulong nga mong madunggan, mutuhop sa among kasing-kasing gunahuna nga din kami uhawon sa pagpangita sa mga balaan nga pulong diha sa kasulatan aron kami maandam unya sa imong pagbalik. Ginoo, kami naghahangyo nga din ikaw, magabubo kanunay sa mga panalangin nga mong gikinahanglan. Ang gikan sa material, sa mong physical, sa mong mental, ug sa mong emosyon. Nga din ikaw, magapahalunan nini kanamo, harang nga kami magkinabuhi sa matag adlaw, nga hapsay, ug nga ikaw among madayig, o mapasalamatan, tungod nini nga mga panalangin. Panalangin ni Ginoo, ang tibuok naong sa yuta, nga din anaa ang imong mga katawhan, nga diin masingkamuton nga nagapaminaw, nagasusi sa balaang kasulatan, kauban kanamo. Daghang salamat nga din ikaw mga likay kanamo sa mga disgrasya, katalagman, nga mudagmal unya kanamo nini nga yuta. Daghang salamat sa kanunay nga ikaw magasapwang kanamo, pinaagi sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo nga mong manluluwas. Amen. Mga pinangga na kong mga igsoon, welcome once again sa lang yugto nosab ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nahanay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson. Nagiplastar kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga kong kaigsuonan, sa di pa conference unahan gusto na kong ipibalo kaninyo nga karong Sabado, kauban ko ninyo dinhi sa LCMBN studio nga niya nimutang sa Banson's Residence ning Dakbayan sa Digos. See you here mga kapamilya, tibok taga Davao del Sur, North Cotabato, South Cotabato, General Santos City, Sarangani Province, Davao del Sur, Imanusab, Tigo City, Davao City. Gidapit mo na ako mga kigsunan nga magkita taninyo dinhi sa maong venue na to karong Sabado alang sa tuang Sabbath Fellowship dinhi sa Banson's Residence ning Dakbayan sa Digos. Atong suhito karon nga week mga kigsunan nagkanayon kini what you get is not what you see. Or, pwede po katong balihon, what you see is not what you get. Kabalo ka mga kaigsunan, ang key-text nato karon makita nato sa Proverbs chapter 14 verse 12, nagkanayon, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Dunay dalan nga tan-aw nimo tarong gyud para sa katao, pero ang padulungan kalaglagan or kamatayon. But pasabot ni Malamon Solomon, what our eyes can discern is not reliable all the times. At all times, dili siya kasaligan mga kaigsunan. Because ang atong pananaw, something like malimbungon or malimbungan ang atong pananaw kaigsuonan. How many times King Solomon said nga ang mata malimbungon? Di ba? Si San Pablo po mga kaigsunan, mo consequence po sa gisulti ni Malamon Solomon, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 12, matod pa niya, we see through a glass darkly. Nagtanaw kita lapo sa bildo, pero medyo murag hanap gamay. But ipasabot mga kaigsuonan, gamay ra ang ato ang discernment when it comes to sight. That's why Paul said, for some of his verses, matod pa ni Paul, we walk by faith, not by sight. Nagalakaw ta pinaagis pagtuo, dili pinaagis ato ang nakita. But ipasabot mga kaigsuonan kon ang atong basihan,
ang ato lang pananaw atong pagbati, we might be misled. We might be deceived. That's why sa chapter 3 verses 5 and 6 sa Proverbs nagpasiunang nagpahibalo si Malamon Solomon matud pa niya, trust God with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him. Kaya kung ang ato lang kaugalingong panabot atong basihan mga kigsunan, wow, mamisled ta, masaag ta, mawala ta. So unsay protection ani karon diri? Si Malamon Solomon daghan siya og protection ani mga kaigsunan. Like for example, iyang gi-differentiate og unsay kalainan sa buang-buang og sa maalamon. Kini buang-buang, dili kay buang-buang nga buang gid sila. Buang-buang lang kay naa sila gibasihan na mga kategorya si Malamon Solomon nganong gitawag sila mga buang-buang. And many of us, I would like to tell you, kadaghanan nato maigo mabiktima niini. So, possibly, and we need to become wise. That's the message of King Solomon. Like for example, ang chapter 14 sa Book of Proverbs nag-explain og unsa ang mga buang-buang. O sige, dili ni ikaw ha, dili ni ako. Kadang mga buang-buang, kinsa sila? Matud pa sa Proverbs chapter 14 verse 3. Atong basahon mga kaigsunan, King James Version Bible. Matud pa dinhi. In the mouth of the foolish is a rod of pride, but the lips of the wise shall preserve them. Unsa daw? Ang sa baba sa mga buang-buang, nagapanghambog, nagapangandak mga kaigsunan. Sa Daniel 7 verse 8, ang little horn, nagapangandak pod. So, imong makit-an diri karon mga kaigsunan, ug unsa kadako ang misleading nga mahitabo kung we keep on swearing, mangandak, speak proudly, maunay kinaiya sa mga buang-buang mga kaigsunan. Kini usa kini kahulagway nga ang buang-buang andakiro, mangante, easy to speak o maglagot unsa ba? Another, sa Proverbs chapters 14 verses 6 to 9, nagsulti that the fool mocks wisdom. Ang buang-buang nagatamay sa kaalam. Ato basahon, nagkanayon dinhi. A scorner seeketh wisdom and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understandeth. Go from the presence of a foolish man, when thou perceivest not in him the lips of knowledge. The wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is deceit. Fools make a mock at sin, but among the righteous there is favor. Ang mga buang-buang nagatamay sa kaalam, kay para nila, wala nila ang kaalam, gawas ilang sarili. Sila na ang topmost. Sila na ang pinaka-bright. Ingon ana ang mga buang-buang. Di na sila maminaw. Di na sila welcome og mga new ideas. Another, ang mga buang-buang, credulous. Kanang credulous mga kaigsunan, dali kaayong motoo. Dali kayong motoo ba? Dali kay ilaron. Dali patuhuon. Mubasa og mga issues internet, mga hoax issues, dili tinuod, ipadako. Makabati og mga chika, intriga, ipadako. Makakitag mga balita nga way klaro, maoy i-master, may ipadako. Hard to know, hard to accept. Very skeptical when it comes to wisdom. Kung doon ay kaalam nga moabot, ilang tamayon, kaya naman, nigamot na sa ilaha ang chika, chismis, o guban pa ng mga intriga. Proverbs chapter 14 verse 15. Nagkanayon dinhi. The simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. Ang mga buang-buang, mga yano, mga tao, dali kayong patuhuon. Sa makauna lag hatod. Muna giingon ba nga, sa makauna lag report, kana ba itong leader, no? Sa kinsa lay makaunag sumbong ana, may tuhuan. Ang katong ikaduha, luoy na kayo. So kana din nga kinaiya, buang-buang na mga kaigsunan, according to King Solomon. Pero ang katawanan din hikaron, kaya dali kay sila mutuog ni mga hatod-hatod istorya, pero when it comes to biblical issues, nga gikinahanglan og deeper study
for a clearer understanding, dili sila mutuo. Labi na gyud about the issue of creation. Mutuo sila sa mga issue about Darwinian or evolution theory. Mas dali sila mutuo dito. Another, the fool is impulsive. The fool believes that he has the truth within himself. O kung sa iya nasabtan nga mauna, iyag yun ang ipamugos. Iyag yun ang itira pataka. Kanang iyahang idea, kanang iyang nasabtan. Another, the fool oppresses others. O kinsa tong mga dili mo support kayo nila, ilahang ipang-ana nila. Ilang ipang-threat. Ilang ipang-threaten, Treat them with contempt. Manilang ipang-buhat. Pag dili mo follow, di sila mangitag pamaagi nga ilang madala sa inamigo nga pamaagi mga kaigsunan. Dadon lag inisog, dadon nilag hulga, dadon nilag hadlok, kana mga buang-buang na nga mga klaseng mga tao. Di na sila maningkamot og nga ilang estudyuhan og unsay problema. Unsay katarungan speakers. Ang ilaha pag di mo follow silang gusto. Impulsive good ang mga buang-buang. Pag dili mo follow silang gusto, patay. Kabalo ba mo sa hinungdan sa World War II? Tungod kang Hitler. Kabalo ba mo nga si Hitler nasakpan nga buang-buang di ay? Anak gamay si Hitler. Sorry kayo ha. Worldwide ba yata nga broadcast karon? Dili na ako. I can prove to that according to some issues. According to some facts that I have now. So, doon ay problema mga kaigsuunan sa pag-isip. So, ingon ana, sometimes ang mga matarong nga biktima sa mga world leaders nga doon ay kabuang sa utok nga pagdili ka mo sunod silang gusto sa ilang palisi, sa ilang balaod, pamatyon mga kaigsuunan, panghulgaon, panghadlukon nila ang mga tao. That is a foolish leadership according to King Solomon. Usay mga kaigsuunan, mingon ta nga, ako di ng mga buang no? Ikaw di, unsa man day ka, wa kay imo ana. Ako, wala koy ako ana. Let us look at ourselves. Tanaw na to itong sarili mga kaigsuunan, kaya I'm sure one of those criterias naapunta ato. I think we need to surrender to God and open our minds and be ready to grasp the truth. The wisdom. Aron dili ta ma-misled mga kaigsuunan. Now, who are the wise? Ngayon din kita na ni. O ako na ni, kita na ni. Okay, mangangkon ta. Who are the wise mga kaigsuunan? Proverbs chapter 14, 1 to 35. Who are the wise? 14 verse 3. Okay? Pag ingon kaya nga, in the mouth of the foolish is a rod of pride, but the lips of the wise shall preserve them. Buot ipasabot, the wise speak humbly. Ang mga maalahon, mapainubon, mapainubsanong, magkig-istorya, mga kaigsuunan. Dili, mapatakag yab-yab siyang baba. Sometimes their silence shall be misunderstood. But don't forget, these people, sometimes at the moment of their silence, they are thinking, and they are contemplating, and they are listening, and they are analyzing ilang gibalanse pag-ayo mga kaigsuunan, and they are trying to learn what is happening around before they speak. What else? Who are the wise? The wise value learning and knowledge. Kabalo ka mga kaigsuunan, para sa mga buang, lisod kayo silang tudluan. Kaya nga naman, sa ilang panahon magug kaniadto ang teacher maglingkod, ang estudyante magyaka. Ang mga buang dili manugot ana. It's hard for them to sit down at the feet of the teacher. Pero ang mahitabo mga kaigsuunan kabalo ka, ang mahitabo, ang mga maalamon are willing to sit down at the feet of the teacher. But pasabot, the wise
is very much humble. Mapailubon, mga kaigsunan, ang mga maalamon. They are willing to sit at the feet of the teacher. Ingon ana ang nahitabo, mga kaigsunan. What else? Unsa pa man ang mga maalamon, mga kaigsunan. Kinsa unsa pa ila magkiliya. Proverbs 14:15. Ato basahon. The simple believeth every word, mo na mga buang-buang, but the prudent man looketh well to his going. Sa di pa sa mutikang tanaw niya maayo, look before you step on. Sa di pa ka muhimog another step, tanawag maayo. Tutukig maayo. Istudjuhig maayo. Mauna. Very cautious, mga kaigsunan, ang maalamon. Kabalo kaning kalibutan na we are facing the problem of good and evil. If we trust our feelings, yes, sometimes it becomes good to us while it is bad at the eyes of God. Sometimes we become legally correct, but morally we are always wrong. Ganun mingon ko legally correct? Because we have a lot of reasons. We can substantiate every action with many testimonies, with many legal matters to back up our actions. But what happened to our moral standard? What happened to our relationship with God? Naguba, mga kaigsunan. Sometimes we become legally correct because we follow the policy. We follow the rules. Bisag nayatakan na ang mga katungod sa mga tao. The wise are cautious. They always listen. They are always seeking wisdom from God. Another, the wise are calm. Kalma. The wise can stay quiet because they do not rely on their own ways. Wa silang bagsalig sa ilang sarili ang mga maalamon. They always trust in God. Mo na giingon, mga kaigsunan, nga trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And what will happen? He will direct your path. Giyahan ka sa Diyos sa imuhang mga dalan. And that is, buti pasabot, mga kaigsunan, ang mga maalamon are exercising self-control. Kalmado. Because it is the fear of God that gives them confidence. The wise are compassionate, sensitive, opposite sa mga buang-buang nga ilang i-maltreaten ang mga tao. Hulgaon nila ang mga tao. Ang wise, sensitive sila sa mga pagbati sa mga tao. Unsay gibati adtong gipangpatay, unsay gibati adtong gipanglibak, unsay gibati adtong gipangisyo, unsay gibati adtong gipangdaog-daog, unsay gibati adtong gipang-excommunicate sa simbahan. Unsay gibati adtong gipasanginlan nga mga erehes sa simbahan. Dunay pagbati ang mga maalamon sa kaluoy kanila. Sama sa 2 commandments nga giingon ni Kristo, there are only 2 great commandments. The first is, love your God with all your heart and with all your understanding. The second is the same as the first, love your neighbors as you love yourselves. How do you love yourself? That is how the way also you love your neighbors. Brethren, matud pa ni Sister White, our high calling, page 85, matud pa niya, we do not realize how many of us walk by sight and not by faith. We believe the things that are seen, but do not appreciate the precious promises given us in His Word. Ang ato, practical na lang yun, practical thinking. Usay makita, practical. Mag-decision sa board, mag-decision sa committee, practical na lang yun tanan. Dili na mo balik sa book of knowledge, book of wisdom nga maong bala ang kasulatan. Di na mo refer, mga kigsun. Di na magani mo refer sa church manual. Di ba? Let's go back to the Bible, which is the source of original divine wisdom. Now,
If we go next to chapter 15 is something like different. Wala siya maghisgot sa mga buang-buang o sa naghisgot ka pa siya sa mga buang-buang o sa mga maalamon, pero in a higher or deeper theological sense. Like for example, sa Proverbs chapter 15 verse 3, kung sa gi-record yan, 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Oh, you see that? The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. Ang sabot pasabot niya na mga kaigsunan. God can be everywhere. God has an omniscient knowledge. God has an omniscient eyes. God has an omnipresent self. He knows what was in the beginning and what will be in the end. He knows everything what will happen. Inside your heart even He knows. Inside your mind, kabalo siya usay naa. Maubitaw na nga ang pagtuman nato sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan. Dili ka nang what can be seen outside, but it is what has driven the motivation from inside. Because God knows what is everything that happens in every one of us. Kitaan mga pinangga ko mga kaigsunan that God is conscious of anything that what will happen. Nothing can be hidden. But ipasabot mga kaigsunan, we need the wisdom of God. Are you not afraid to do something daog-daogo ni mo silingan? Are you not afraid to hide something, evil motives in your heart, that God can see everything what is inside your heart? Are you not afraid to do something hiding away from God, since God can still know what are you doing there? Brethren, the same. When King David said in Psalms chapter 33 verse 18, according to him, that the eyes of the Lord is on those who fear Him. Ang mata sa Dios nagalantaw dito sa mga nagkakahadlok kaniya. Job says that the fear of God is wisdom. Nga ang kahadlok sa Dios mga kaigsunan, ang pagkahadlok sa Dios maoy usa ka kaalam. Sumala pa sa Job chapter 28 verse 28. So ato masabtan mga kaigsunan nga ang Book of Proverbs nagpahibalo nga ang Diyos nakahibalo siya kung say maayo kung say dautan, not according to the standard of our eyes, but according to His own standard. We cannot say, Lord, I'm doing good. I'm not doing bad according to my feelings. I'm doing good according to my eyes. No! God has the eyes to see and know what is good and what is evil. That's why He has the Bible. He has the standard book. And we need to refer the wisdom of God out of here, from here. Meaning libruha mga kaigsunan. Kaya dinhilan ta mahibalo, og unsa ang good sa Dios, og unsa ang bad sa Dios. Remember that. Monibot pasabot niya mga kaigsunan. Let us not trust our own feelings. Let us not trust our own ways. Trust our own understanding. Neither trust our own sight. But we need to believe all the wisdom that are written here. All the instructions of wisdom that God has put inside, put on here, the Bible. Let's go back to the Bible. Another here. In Proverbs chapter 15, God is talking, King Solomon is talking about the joy of the Lord. Now, when God can see everything, the bad and the good, in every one of us, God also know what is His joy. Asa siya dapit malipay mga kaigsunan. Sa Proverbs chapter 15, or 15, 1 to 33, masabtan nimo din ha, nga samtang magtanaw ang Dios sa iyahang mga kaanakan sa unsay gipangbuhat, unsay standard sa iyang pananaw mga kaigsunan, there is joy. And what is that joy in Him? Ang balang kasulatan mga kaigsunan, nagsulti, na ang Diyos doon ay kalipay sa iyang mga katawhan kung magatuman sa iyang kabubuton. Gusto po sa Diyos nga ang tanan niyang mga katawhan magabaton sa maong kalipay.
Pero wala siya mag-promise na kung buhato niya ang tao, tungod sa pagpakasala niya dan og niiba, ang kalibutan is not a promise of all joy without pain, all joy without sufferings, all joy without trials. Doon ay mga kagulanan. But Jesus, while He was here on earth, sa Matthew 6:34, nag-ingon siya nga, ayaw mo kabalaka, ayaw mo kaguol, ayaw niyo kabalaka ang ugma, kay kada adlaw, doon ay paigo nga kabalaka, kagulanan sa iyahang kagubot. Busa sa Proverbs chapter 15, verse 15, atong basahon mga kaigsunan, nagkana dinhi, all the days of the afflicted are evil, but he that is of a merry heart hath a continual feast. Tanang adlaw, kasakit mga kaigsunan, pero ang malipayon nga tao, maulang ang magasaulog ug kalipay sa iyang kasing-kasing. Imagine that. Yes, that's true. But ipasabot mga kaigsunan, the pains, the trials, the sufferings are not allowed to hover above us, are not allowed to control upon us, to control on us, but the righteous, the wise are controlling the suffering, the pain, the hardships, the trials. It depends on how you respond against every ode of life. Depende na kung unsay mong pag-respond sa mga nagakitabo nining atong kalibutan karon, mga kaigsunan. Ang taong buang-buang o maligsan ang iyang anak, mag-apil pag paligis. Ang taong buang-buang, sumbagon, di kapailob, bubalos po. Pero makatawhan sa Dios, mga kaigsunan. Tungod sa iyahang pagtuo, tungod sa pagkamatarong nga gihatag sa Dios kaniya, bisag unsay may tabo, he can understand everything. And he will have a merry heart. Doon na siya kalipay sa iyahang kasing-kasing. Another joy. Verse 23. 15 verse 23. A man hath joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season. How good is it? Matod pa mga kaigsunan, ang maong kalipay mga kaigsunan on how you give, not on what you receive. Ang kalipay mao hatag, dili ang pagdawat mga kaigsunan. How happy you are in giving. Could you share something? Have you get involved in giving? And were you happy? Happy ka ba sa paghatag? Or happy ka kay gitagaan ka? Asa man imong mas dakong kalipay? Gilimusan ka o ikaw naghatag limos? Tubagaro na ninyo mga kaigsunan. Abi ninyo mga kaigalaan o mga pinangga na kumaigsuon nga nagpaminaw sa katapusan sa chapter 16. There is a reminder of each of us, to each of us, that God still plays the role as the sovereign God. Siya gyud ang finale mga kaigsunan. Balik ta sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Buti pasabot, tanan nimong mga plano, ihatag nimo ngadto sa Ginoo. Tanan nimong mga plano, itugyan ngadto sa Ginoo. Or, ang imong kinabuhi, itugyan sa Ginoo. And let God do His plan for you. Okay? Buhata ang mga plano sa Dios alang kanimo. Sometimes we have good plans. But the final one to decide for us is God. Proverbs 16 verse 1. Ato basahon. The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue is from the Lord. The preparations, the plans, comes from God. Ang tanang plano, mga kaigsunan, iyaha sa Dios. Nato ihatag. Ato ang plano, yes. Pero ang approval iya sa Ginoo. Wala gyud tay ato ning kalibutan mga kaigsunan.
The Bible acknowledges the human responsibility to, or the freedom to think and make plans for his life. Pero, wala magpasabot nga ang tanan na itong mga plano final. We need to seek the counsel and the wisdom of God. Kung sa'yo mo't pasabot anang the preparations of the righteous belongs to men, but the answer of the tongue is from the Lord. Proverbs 16:1. Kung sa'yo mo't pasabot niya na mga kaigsunan. Mo't pasabot, we prepare and make plans. But the final words, the final say, it belongs to God. It does not mean nga, walay plano ang atong mga plano-planos kinabuhi. No. Gusto lang sa Ginoo partnership, mga kaigsunan. God and I are partners. Gusto ang Diyos niya na. Nindot kay paminaw, di ba? You are not alone. You are not like an animal nga way tag-iya na atay Ginoo. Tanan na itong mga plano, ito itugyan kaniya. And the Lord will bless you. The Lord will guide you. The Lord will always lead you in the way, even in the hardest time of your life. Bisan sa pinakalisod nga mga bahin sa mong kinabuhi, ubanan ka sa Diyos. Kabalo ka, mga pinangga ko, mga kaigsunan, we have sometimes ambitions in life. We have ambitions in life. It's nothing wrong to have ambitions, right? Yes. But how? Sometimes in our ambitions, we appear like proud because pride motivates our ambition in our lives. But according to Proverbs 16, 18, and 19, pride goes before destruction. I would like to tell you that. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Better to be of a humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. But pasabot sa balang kasulatan, mga kaigsunan, the Bible, the words of God, the counsel of King Solomon is against the pride. It's against pride. After all, mga bagsak, mga bungkag ang panaghiusa tungod lamang sa garbo. And I would like to tell you, that was how original sin came in. That is how the original sin, the pride, came into the heart of Lucifer. Di ba? Kabalo ka, mga pinangga ko, mga kaigsunan, whenever we have successes in life, kung doon natin mga kalampusan sa kinabuhi, according to Proverbs 16 verse 33, the lot is cast into the lap, but the whole disposing thereof is of the Lord. Tanan butang nahitabo. Tanan butang, mga kaigsunan, naagi plasta tanan, nahakyad tanan. Pero kana tanan gikan na sa Ginoo. Walay ato anak, mga kaigsunan. Ang mga matarong, ang mga maalamon, dili mo angkon nga ako ni. Ang mga matarong, kung unsay kalampusan, iyang ibalik ngadto sa Dios. Unto us on this holy night, unto us beneath the new star's light, unto us where the lambs have fed, gently laid in a manger bed, unto us a child is born, unto us a son is given. And his name shall be called Wonderful, for the world will be healed by his power. He will be our unfailing Counselor in each uncertain hour. The mighty God of heaven above so meekly comes to earth.
Father, this child of lowly birth. Tell his name, sing his praise in all the world, till all the world believes, till every voice is lifted up to praise the Prince of Peace. Unto us lead the angels song, unto us the gift awaited long, unto us wrap in swaddling bands, hushed to sleep at the Virgin's hands. Unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful, for the world will be healed by his power. He will be our unfailing counselor in each uncertain hour. The mighty God of and above so meekly comes to earth. The everlasting Father, this child of lowly birth, tell his name, sing his praise in all the world, till all the world believes. Let every voice is lifted up to praise the Prince of Peace. Tell his name, sing his praise in all the world, till all the world believes, till every voice is lifted up to praise the Prince of Peace. Till every voice is lifted up to praise the Prince of Peace. Mga igsoon, magampot ta. Dalay ko bala na mga Diyos na ikaw sa mga langit. Dako mong kalipay, Ginoong, ikaw nagapakiguban ka na mo. Salamat nga wala mo kami biya ay wala mo kami pasagdi. Salamat sa mga panalangin ng gibubok ka na mo. O sa kagayon nga nagpadayon ang buhat sa pagwali sa mga balita. Ginoong Diyos, ikaw magapanalangin sa tanang tanaw nini nga programa, nagapaminaw nini nga programa, ug ang tanan nga mga katawhan ni Mustibok naong sa yuta, nga sakop sa organized world sa Seventh-day Adventist Church, nga nagapahulay sa adlaw ipapahulay, nga nagmahinadlukon kanimo ug nagasubay sa imong kaalam, ikaw magapanalangin kanila. Sa tanan nimong mga pangulo sa iglesia nga nagadumala, sa tibok naong sa yuta, from General Conference down to the local church, imong panalanginan. Kini pong tanan nga nagasuporta sa LCM, imong pununtang panalanginan, o ang tanan nga mga volunteer sa LCMBN, imong bendisyonan. Kaming tanan usod o Dios, usaha sa imuhang paggiya. Sa imong kahibalo, o kami magasalig kanimo, o magatuo diha kanimo, hangtod sa imong pagbalik. Kining tanan, among gitugyan kanimo gilawman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.